good morning. Once again, no, happy Sunday to all. Another day, another blessings nga gihatag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang pagkinabuhi nining kalibutana. So dalaygon kay ang Ginoo. So kumusta man ang inyong kinabuhi, no? In Davao City siguro naapa mo sa enhanced community quarantine. Dinhi sa Agusan as of to date, daw nga nabilong nami sa low risk nga buluhaton o low risk nga area para sa ato ang pag-atubang sa COVID. Pero as of to date, sa mao nga pag pre-record, wala pa executive order, no, nga gihimo sa ato ang gobernador. So nagpadayon ta sa mga buluhaton o kini nga mao nga buluhaton karon, pagpadayon ni, no, sa inyo sa tuwa para nga mapaabot nato ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo. So sa makausap pa kini nga mao nga buluhaton para ni sa kahimayaan diha sa Ginoo, no, dili man ni contest, dili pud ni siya ingon nga sama sa Netflix nga mutan-aw lang ta, mulabay lang, pero kini mensahe sa pulong sa Ginoo. So hangyoon ta mo nga magpabilin nga maminaw sa pulong sa Ginoo ug nagtuo ko nga ang Ginoo mamuhat diha sa inyohang kinabuhi ug akong kinabuhi magaampo ta. O Dios nga labing gamhanan, haniami Lord, forgive us. Nagatuo kami Ginoo nga imong alagad, dunay mga limitations ang matag-usa. Apan Lord, nagtuo kami nga ikaw magapanalangin sa imong mga pulong o magadihog Ginoo sa imong alagad, ug nagatuo kami Ginoo nga ang imong gahom magapamuhat sa individual. So grateful kami today for the extension of life. Thank you Lord. Salamat kay Ginoo, safety among pamilya, ug nagaampo kami Ginoo nga imo pang ipakita gayud Ginoo ang imong gahom nga magapamuhat bisan man sa ini nga kahimtang o kalamidad. O kining tanan Ginoo among ginapray. O nining taknaa nagagahin kami mga pag-ampo Lord, labi na gyud Ginoo sa mga alagad sa Ginoo nga imuhang ginagamit sa pagsangyaw sa imong mga pulong. I-bless ang ilahang pamilya, i-bless ang ilang kinabuhi. O nining taknaa ang imuhang gahom mao'y magapamuhat sa matag usa. Panalangin ni imong mga pulong Ginoo, imong alagad nga dili mao'y makita Ginoo nga ang iyang kinabuhi kundi ang imuhang mga pulong ug ang cross, ug ikaw Ginoo nga amo ang Dios mo'y mapasidunggan labaw sa tanan. Kini among mapaghangyo, mga pag-ampo among ginapaabot nga nakanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. So once again, good morning. No, it's a new normal way of living. Mo ni ang mga idiomatic expression sa gipaabot kuan na gyud, no? Ato ang paminawan karon ang pag-adapt no, kung sa una nagwalit ta about new world of order, karon pod na ata gianam-anam na tagpasabot unsa ang new normal. So musugot kag sa dili na nagyoy mga limitations ang atong mga buluhaton ug mao ning ang iglesia sa San Francisco nagpadayon gyud sa paabot diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi o panimalay. So this morning, gusto na ko nga ubanan ko ninyo kung doon na may mga Bible diha sa pag-abli in the book of Zechariah, no? Sa ni Prophet Zechariah. Tungod kay gusto na ko nga ipaabot sa inyo ang usa ka nagkadaiya man ning mga propeta pan si Zechariah chapter 14 17 to 18 dinhi ato ang pamalandungan sa atong matag-usa. Our topic this morning is about no worship, no rain. Nindot ni nga mao nga mensahe, kung walay pagsimba, walay ulan. Okay. A statement of Prophet Zechariah in chapter 14 verse 17. Ato lang sang i-revisit ni tarawon nato ni. Insya kung ang akong katawhan, if any people of the earth do not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord Almighty, they will have no rain. Wala gyud ulan. So sa akong gitanaw nini, importante ni gitagaag value ni Prophet
Zechariah ang pulong pagsimba. Okay. In the New Testament, gitanaw na ko in the book of John because John is the forerunner of Jesus Christ. Siya ang gipahawandaan sa dalan ug dinhi pod do na sila'y statement ni John the Baptist, no? Ang magsusulat niini. So kung imong tanawon ng book of John, si John was one of Jesus' closest follower, no? Siya ang nagsugod. He began this fourth gospel in a way that very different from the other gospel. Iyahang usa sa iyahang mga ako ang nakita din tungod kay si John nagapamuhat man sa buluhaton sa Ginoo before niabot si Jesus Christ sa diha nga mao nga hawan na ang dalan ug siya ang gitahasan sa paghinlo daan, no? Tawag siya forerunners. Dunay panahon nga si Jesus didto siya naglakaw in Samaria. Niabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlag Sikar, nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob o ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Sa diyang naglakaw siya, nining tungura ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Maupod ni nato ba nga namalit ang uban, busy nagpamalit niadto sila sa lungsod, no? Aron mamalit og pagkaon. Lakaw ang mga disipulo, unya doon na sila yung mga pagpanaw, miadto siya. Apan si Jesus nahibilin didtong dapita, o adto didto ang atabay ni Jacob o ni Jacob. Mahulay siya didto, unya sa diyang nipahulay siya, tupad diha siya sa tabay, milingkod si Jesus tupad sa tabay, kay gikapoy man siya sa maong panaw, mga alas 12 na kadto sa takna sa udto, no? Grabe ka init, naa siya dito. Nining tungura, ang mga tinunan ni Jesus miadto sa lungsod, no? So nag-inusara siya nga nagalingkod ditong dapita. Unya miabot ang usa ka babaeng Samarianon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, paimnar ko. No? Paimna ko. In John chapter 4 verse 7, diha nimo na siya makita ang ilang conversation nga nihangyo si Jesus nga unta ang mga Samaritan or ang Jews wala sila naggamit, no? They don't use things that Samaritan have used. Pero napasal ko, natanaw ko din anong nangayo si Ginoong Hesus in verse 7. No? Sa diyang yadtong babae aron nagkalos siya og tubig, mingon si Jesus kaniya, paimnar ako. No? Nangayo siya og tubig. Kay gusto siya nga mo inom. Ang babae mitubag, Hudiyo ka ug ako Samarianhon. Unya nganong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom? Kaya ang mga Hudiyo good ug ang mga Samarianon wala nay pagsandurutay yadtong panahon na. Wala na sila pagsandurutay. In verse 10, Jesus mitubag kaniya, kung nasayod kapaunta nga gasa sa Dios ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang babae mingon, sir, wala kay timba, laom ang tabay, asa ka man magkuha niining tubiga. Kining atabaya gihatag sa among katigulangan nga si Jacob ug siya ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kayupan miinom gikan ini labaw kapadi ay kang Jacob. Si Jesus mitubag, mainom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya dili gayud uhawon, kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig ug kinabuhing walay katapusan.
So diha ang ilahang conversation, no, ni Jesus o a woman in the Samaritan woman. Unya ningon siya nga kini ra bang atabaya sir, hinatag ra ba ni sa amuang mga katigulangan. Pero taod-taod na pud ni nga mga pila ka mga nang labay nga mga katuigan nga walay maayong pagtinagdanay ang mga Samaritan o ang mga Jews o ang mga Hudiyo, no? So medyo huna-huna siguro sa babay, dili gid pwede nganong mangayo man ka nga ikaw Hudiyo man nga ako usaman ka Samaritan. So nangutana ang usa ka babae, no? In verse 19 to 23. Dunay pangutana ang usa ka woman, no? Isya nga dinhi man nagsimba ang mga katigulangan namo, no? Pero kamo nga mga Hudiyo didto sa Jerusalem ang inyong proper worship, no? So in John chapter 4 verse 21, ang babae niya siya, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabala ka asang dapita, ano? Simbaha ang amahan dinhi nining bukira o sa Jerusalem. So ang babae ningon siya, asa man dayta mo simba? Where are we to worship God, in Mount Gerizim or in Jerusalem? The conversation of a woman, doon na sila conversation in the book of John, no, mga ikaigsunan. Ang maong conversation nila, ningon siya, asa man day may magsimba? Kaya ang maong bukid, nga naa dito ang atabay, nga naglingkod ang Ginoo, hinatag to sa kaliwat ni Jacob, o giingnan sila ni Moses, nga ayaw gyud ninyo ni kuana ning dapita ni biyai, no? Mo na gipahinumdom kanila. So ang Samaritan naga-worship gyud sila at Mount Gerizim. Pero ang mga Hudiyo didto gyud sila sa Jerusalem. So where are we to worship God? Nangutana siya, asa man day mi magsimba katubang gihimo namo nga giingnan kami ni Moses nga dili namo kini biyaan, no, kini nga mao nga dapit. Kay pila ka mga centuries the Jews and the Samaritans had been arguing about the proper place of worship. Mao sa tuwa ba nga daghang nangutana nga dapat magsimba gid ta sa simbahan. Kana nga mga pangutana maupod na nga gipangutana sa babae ngadto sa usa ka Samaritan woman, iyang gipangutana ang Dios sa diyang nagistoryahay sila. Asa man gyud ay, where are we to worship God? In Mount Gerizim or in Jerusalem? Laliman dugay na kaayo ni nga mao nga mga pangutana. 7th centuries ang mga Hudiyo ug ang mga Samaritan had been arguing about the proper place of worship. Yeah, this woman raised up the age-old question about the right place to worship. Sa tuwa, doon na nag-present sa tuwa karon nga new normal. Pwede na nga kung maabot naman ang new normal, sa tuwa karon kay na naman ta sa GCQ, pwede na unta ta mo balik unta dinhi sa church aron mag-worship, pero doon na mga measures nga tong himuon, dili gihapon normal, new normal. Sa ilahang situation sa New Testament man nga kahimtang, sa tuwa man kahimtang, kini nga maong babae nangutana siya, asa man gyud. Now atong tan-awon ang gitudlo sa Ginoo. Unsa may giingon niya? Ang gitubag sa Ginoo sa iyang kinabuhi.
Ningon siya, babayi tuoy ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi nining bukira or sa Jerusalem. Moabot ang panahon, ningon siya, nga dili na kamo mabalaka asang dapita. So dunay tubag si Ginoong Hesus, no? Believe me. Ningon si Jesus. Jesus said, believe me that the time is coming with you people will worship the Father without being on this mountain or in Jerusalem. Gingnan niya ang babae. Jesus said unto her, woman, believe me, the hour cometh when he shall neither in this mountain nor yet are in Jerusalem worship the Father. Tubagid siya. No worship, no rain. Makita nato kung asa mangyud, unsa mangyud ang exact nga mensahe sa Ginoo kanato karon this new normal of way of living. Kung tanawon gyud nimo ang Biblia, no, gitudlo na daan didto sa libro sa John. Sa ilahang conversation pa lang daan sa woman, iyahan ang gingon nga moabot ang panahon nga dili na ta mabalaka, no? Dili na ta mabalaka, giingnan niyang babae nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita magsimba sa amahan. Dinhi ba sa bukid sa Gerizim or gadto sa bukid ngadto sa Jerusalem? Kaya ang mga Hudiyo manggod ug ang mga taga Samaria o Samaritan, for a couple of 7 centuries naglalis na nadaan sila or nag-argue na sila daan sa place of worship. Mura ba nato karon, no? Akong ipasabot sa to, ang mura nato karon ba daghan na kayong excited nga moadtog simbahan. Pero wala sila ma-excite sa first plan nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Before the COVID-19 ang hitabo, doon na nay instruction ang Ginoo sa kinabuhi nato to be ready, no? To be ready. Why? Ang maong senaryo sa usa ka babae didto, sa diyang nagbakta sa Ginoo ni pahulay siya dito sa Jacob's Well, unya nakita niya ang babae nga nagkalos og tubig, unya giduol siya sa babae, unya pagduol niya sa babae gingnan babae, pwede ba ko nga moinom? Nga dili man ta pwede ang mga Hudiyo mo gamit sa mga galamiton nga gigamit na sa mga Samaritan. So kinsa man din kaliwat ning mga Samaritan nga nagasimba didto sa Gerizim. Ang kaliwat ni Jacob naa didto nagsimba sa Gerizim. Kay mao nay giingnan sila ni Moses nga si Moses nagpahinumdom kanila that the Moses ordered them to protect it as a sacred mountain and worship on it by making pilgrimage. So mo na nga mag-pilgrims gid sila for 3 days, pila sila moadto didto, magparade na sila dito to worship in Gerizim. Ang mga kaliwat sa taga Samaria o Samaritan nga kaliwat. Sa diyang naka-encounter siya sa Ginoo, sa diyang nakabagat siya diya sa Ginoo, naingon siya, moabot ang panahon, kay nangutana man ning usa ka Samaritan woman, nangutana siya, naingon siya, where are we to worship God? In Mount Gerizim or in Jerusalem? Now gitudluan sila sa Ginoo nga ningon siya moabot ang panahon nga dili na ka mabalaka, dili na ka moabot ang kabalaka sa imuhang kinabuhi kung asang dapita simbaha ang amahan dinhi bang bukira o sa Jerusalem. Ngano man in 23 kiingnan siya kay moabot yet a time is coming. Moabot ang panahon, ningon siya. Gingnan siya ni Jesus, and has now come
When the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers that Father was looking. Nga mabot karon panahon na niabot gyud, no? So ato kining tun-an karon sa ato ang kinabuhi nga ang pagsimba nato is gitagaan kinig values sa Ginoo during the time of Moses, during the time man ngadto sa mga Hudiyo, gi-value nila ang pulong pagsimba. In our situation today, we cannot back to the normal because we need a vaccine nga kikinahanglan pag 12 to 18 months. Usa pa siguro ni mo abot ang vaccine. Usa pa punta mabalik sa normal. So what shall we ought to do? Did you give value of worship? Gitagaan ba nato og value ang pagsimba? Naunsa man day ang gingon sa Biblia kining pulong pagsimba? Ang pagsimba, meaning of worship, mao kini ang atuang ekspresyon sa pagpahayag nga atong ilitok ang atuang mga pagbati diha sa pinakalawom nga respeto nga imong buhaton tungod kay balaan ang atong Dios o gikinahanglan nga aduna kitay pagtahod kaniya panahon sa ting simba. Asa man ita magsimba? Ningon ang babae, dini ba sa Gerizim o sa Jerusalem? Siya dili na. Because ingon siya, yet a time is coming. Maugid ni nang hitabo karon realidad sa atong kinabuhi. Nga gipahinumduman ta sa Ginoo nga gipangita niya ang tinuod. No? Moabot na og karong panahon na niabot na gyud. Ingon ang John chapter 4 verse 23. When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, kay maon ni siya ang gipangita sa Ginoo karon, no? Maon ni ang gipangita sa Ginoo ang atong reverence, our deep respect to your God. Mao ni ang meaning sa gipalawman nato ang meaning sa gitawag og worship. It is the highest occupation of our heart. Mo ni siyang pinakataas nga maghatag taghimaya diha sa Ginoo. O kay reverence man ni, but pasabot nga kinahanglan nato nga masabtan nga kining buhaton nato sa pagsimba, ma-value nato ang panahon nga atong gigugol diha sa Ginoo. No need, ayaw mo pamugos nga madto sa simbahan. Atong exercise sa atong kinabuhi ang atuang personal nga pagrespeto sa pinakataas nga pagpasalamat o paghatag o glory, paghimaya ngadto kaniya. Sumatag Domingo, sa matag adlaw o sa matag Domingo, respetuha ang Ginoo. Ayaw sa pagbuhat bisan man sa nagkadaiyang mga buluhaton. Nganuman, tungod kay kanang adlaw, mao kana ang adlaw, dili na nunid na nga magsigitag bagutbot nganong wala pa man ta makaadto sa simba. Gitubag sila sa Ginoo nga immaterial na siya nga bahin. Kana siya nga mga bahin immaterial na. Kung dili pwede na ta nga makahimo sa mga pagsimba diha sa Ginoo. Nga moabot ang panahon nga mosimba kita o nangita ang Ginoo sa mga tinuod nga magsisimba. That we should worship in the spirit and in truth. So duha nga gipatan-aw niya that we should worship in spirit and in truth. Ato lang nang i-explain later. So worship is the highest occupation in church man during the time nga normal pa ta or in a private. It is our exercise of our heart to give
daily worship and Sunday worship in our individual, in our private life. Tawag ni sa Ginoo sa tua, walay new normal nga nang hitabo di ay kung maghisgot day tag pagsimba. Ang new normal lang ang pag-anhi na to simbahan. Pero ang Ginoo, nag-design siya, walay new normal, kundili iyahag yung gisulti nga moabot gyud ang panahon nga ikaw ug ako kinahanglan masayod nga mosimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Mo niyang gisulti sa babae. Ug niabot gyud ni nga panahon karon. Ug mao ni gipangita sa Ginoo ang matuod nga pagsimba. And that's the meaning of worship. The highest occupation nga naa sa atong kasing-kasing. Kinahanglan day nato ning word reverence, no? Deep respect. So atuag yung tagaag panahon, huwag kang gagalaw muna sa ibang gawain kung hindi ka pa nakapag-worship ni Lord, especially during Sunday in your home, kung napata sa ACQ. So simba ta, no? Padayon. Dili kay mangutana kag kanus-a atong simba. Nagsimba man kita kay maway na bag-o gikan pa kaniadto, gikan pas pag-istorya nila sa Samaritan woman hangtod karon. Bisan pag mo presentar pa ang ato ang nasod og new normal situation nga naay mga measures nga himuon, walay na usab mahitungod sa mao nga pagsimba. So ang pagsimba mao ang pinakadako, pinakataas nga maghatag og himaya ug atong ma-recognize nga ang Dios mao ang Dios nga ngayan nga simbahon. Mao ni ato ang trabaho. Kaya sinabi niya kinahanglan mag-worship ta in spirit and in truth. Spirit is God's part, man's part sa tong kinabuhi as a clean heart, a clean hands. Mo niyahang gisultoon na pure heart. Give time to worship to the Lord. Tagaan na tong panahon, igsoon, ang pagrespeto na to, no, respetuha ang Dios. Ayaw palabya ang panahon karon kay gitudlo niya ni mismo man bisan man di tatugutan nga mosimba diha sa mas gadiring apan kita gitudluan gikan pa kaniadto hangtod karon nga mohatag og panahon og devotion o pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. Doon na ba'y mga babag ang mga pagsimba? Doon na. Doon na yung mga babag. Una nga mga babag is self-will. Tanaw na to ang Leviticus chapter 10, 1 to 11. Sa giingnan sila sa Ginoo nga, o sige, kuan mo insinso diri ha. Aaron san. Unya, giingnan sila nga ang insinso inyohan ning ipaaso-aso. Pero silang gibuhat, they put fire on them and added incense, and they offered an authorized fire before the Lord, contrary to His command. So kung nagsugo ang Ginoo nga mosimba ka, unya di ka mosimba, contrary na siya. But pasabot kung mingon ang Ginoo unaha siya sa panahong Domingo, unya wala nimo siya unaha, supak na siya. E mo na makapababag sa itong mga pagsimba. Muna nga ang Leviticus, nagsultigid siya ang anak ni Aaron nga si Nadab. Nagkuha naman noon silang insinso, unya gidugangan nila put it a fire on them and added incense. Nga gi-offer nila, that's an authorized fire before the Lord contrary to His command. So sila hitabo, so the fire came out from the presence of the Lord, consumed them, and then they died before the Lord. Imbis kay mulikay, tunta sila nga mamatay na, and then namatay sila. Because
they do not follow. Di ilahang gisalungat, wa nila paminawa ang instruction sa Ginoo. So kung maingon si Lord, simbaha siya, ingnan niyang babae, nga panahon na ron nga mosimba ka sa espiritu ug sa kamatuoran, dili lang kay mosimba ka diri sa Gerizim or sa Jerusalem, kay moabot gyud ang panahon nga nangita ang Ginoo sa tinuod nga magsisimba. So one of the hindrances is self-will, buot-buota. Bisan wala gi-authorize ang fire before the Lord, gisupak nila ang command sa Ginoo, unya doon na sila consequence sa ilang kinabuhi. Igsuon, ayaw panglabas sa una, ayaw sa pangmuhat o unsa man during Sunday. During nga ikaw, wa pa ka, ayaw unaha og trabaho, worship sa diha sa Ginoo. Amen ba? No? Ang Ginoo magpanalangin ana. Kay usa na ka mga babag nga di dawaton sa ikaduha, kining pagkatapulan, slothfulness or laziness. In Proverbs chapter 24:30-34, usa sa mga babag ang kanang katapol. Tapol ta mo bakod, tapol ta mo basas bulong sa Ginoo, tapol ta nga mosimba panahon sa Domingo, muuna na nun tag-ukab sa ato ang mga cellphone nga wala pa nakaukab sa Biblia. Unya moabot ang kakapoy, dili ganahan mo mata. What the Bible says. So mo na yung mga babag, the hindrances of worship. Pride. Unya, doon na po'y gitawag dire critical spirit. Katurang mga makita nimo sa wali nga wa kaganahi, inya inyohang gisumsuman pagkaudto, that's critical spirit. Wala gyapon malipay ang Ginoo ni ana. Ngano man, inyong pastor na may mga limitations, pero ang pulong sa Ginoo mo ay magapamuhat sa inyohang kinabuhi. That's a critical spirit, one of the hindrance of our worship. Another hindrance is unforgiving. In Matthew chapter 5:23-24. Ingon siya diha sa Matthew chapter 5 nga usa sa mga babag sa tuang mga pagsimba diha sa Ginoo nga di siya malipay, mao ang dili kabalo mo pasaylo. No? Gani, ningon siya sa verse 24, ningon siya, kung doon na kay spirit of unforgiving, so leave your gifts. Biya isa, pasayloa siya in front of the altar. And then first go and then reconcile to your brothers or sisters, then come and offer your gift. So that's one of the hindrances of our worship. So unsa man diay, nahibalaan na nato ang meaning of worship. Ikaduha, nahibalaan po nato ang atuang mga hindrances of worship. So unsa man diay ang mga resulta sa atuang mga pagsimba. No? The two main result of the true worship. Number one is, God shall be glorified. Malipay ang Ginoo. No? Malipay siya sa itong mga pag-honor, sa itong mga pag-praise, ngadto kaniya. Ikaduha, mabati sa mga magsisimba ang joy and peace. Muna ang trabaho sa yawa, doon na siya gitawag, iyan ang pintikon ng atong kalipay. Iyan ang i-divert ang atuang kalipay. Instead nga, mingon na ta sa itong kugalingon nga, pwede di ay, no? Ingon ang Ginoo, pwede man nga magsimba ta sulod sa atong panimalay. Injikan dayon kanin ko nga, ingnat to dito nga dito ragyud ta. Atong awayon, atong supakon. No? Dili pwede nga mo supa ka. Kagitudlo na daan sa Biblia, it is a personal relationship nato diha sa Ginoo. God was doing His part, and do your part in order to complete the meaning of worship. So beloved in the Lord, today, a challenge sa matag usa, no, sa atong kinabuhi. Nga din kitang tanan mohimo ta diha sa maong panahon sa pagsimba, labi na ning ani nga mga panahon na nga dunay mga problema.
Double time your prayer and your worship. So as a conclusion sa matag usa, we should check our lifestyle. Tungod kay dunay act of worship nga gipangita sa Ginoo. Romans chapter 12, 1 to 3. Dinhi makita nimo ang act of worship. No? We need to dedicate your life to God or today. Kay gi-align ta sa Ginoo nga ato ang ibalik pag-utro atong pangunahuna nga importante day nga mosimba. Kay niingon si Zechariah, kung di mo magsimba, walay ulan. Grabe ka stricto kayo si Prophet Zechariah. Kung di mo mosimba, walay ulan. Bisag kung saon pa niyog hago, kay way ulan, kay nganuman, wala ta mihatag og value. Gitawag siya worship worth, paghatag og bili nga gikinahanglan na sa to ang kinabuhi. So dunay act of worship. We should dedicate our life to present your body as a living sacrifice. Atong i-present. No? Present in Greek word is as paristimai. To yield our body. No? To present our body as a living sacrifice. Nganong living sacrifice man gid pod ni? Tungod kay wag i-allow sa Ginoo ang mga patay nga mo'y ihalad. During sa time ni Abraham, wala namatay si Isaac. But pasabot gusto sa Ginoo nga buhi ang iyahang magsisimba. So bisan man wala day taka-gather karon sa mass gathering, pero gikinahanglan nato nga mo double time ta diha sa mga pagsimba diha sa Ginoo. Kay dunay mga bahin sa atong kinabuhi nga gikinahanglan natong masayran that if we will not worship God, do not expect rain because no worship, no rain. Ang Ginoo magapanalangin sa tuang matag usa ka kinabuhi igsoon. Like a Samaritan woman asking that this mountain of Gerizim is the place of worship or in Jerusalem. Gitubag sa Ginoo, that's already immaterial. In the new kind of sitting sa atong kinabuhi, the new normal, dili din na siya makapaapekto sa tuang pagsimba sa Ginoo because it is already being taught by the Samaritan woman during sa ilang conversation sa Ginoo nga gikinahanglan nato nga atong sabton ang ilang conversation nga nagahimo sila nga makahimo sa pribado nga pagsimba diha sa atong buhi nga Dios. We should worship God in spirit and in truth. Ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi ug akong mga paghinaot igsoon nga bisag wala ta kanay simbahan, give time to worship the Lord. And remember always, He is a sovereign God. In times like this, we need Him. In times like this, we need to glorify Him. Ug hangtod karon, safety ang imong panimalay. Safety akong panimalay. Bisan daghan nga mga panghitabo sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan, pero safety ang imong kinabuhi. Ug maunay hinungdan nga din kita dili muundang bisan man ang panahon dili normal apan dili ta muundang sa mga pagpangalagad o pagsimba nato sa tong buhi nga Dios. Ang Ginoo magapanalangin sa atong matag usa ug ang Ginoo magauban sa atong matag usa. Do not give up. Give time to worship Him. Let us pray. Father God, thank you, Lord, for a short inspiration, Lord, sa among kinabuhi. To remind always, Lord, that our occupation in our heart is to glorify You. From the beginning, Ginoo, and the exact meaning of worship, Lord, mong pagsimba, usa ka na kapag litok ka namo, pagpahayag ka namo, diha man sa among feeling, ug ang pagrespeto, Lord, amo ning mabatunan, Ginoo.
Lord, ako nagapray, Lord, nga ang matag usa ka panimalay karon dili mo una og trabaho hangtod nga dili ka simba. Kasi si karaya ni ingon, kung dili ka kabalo mo simba, walay ulan. O gani Ginoo, bisan do na may mga alternatibo nga gibuhat, Lord, during sa time dito sa Leviticus, nga imong gisugo sila Ginoo aron magsimba, maghalad sila og insinso, apan ilaha kining gisuway, gibutangan niya kalayo, nangamatay sila Ginoo. Busa Lord, thank you kami nga hangtod karon buhi pa kami nga magasimba kanimo sa espiritu kamatuoran. The Spirit, Lord, it is God's part, and the truth, Lord, is our part. That these two, Lord, mahimo Ginoong matagbo ang tinuod nga mensahe sa pagsimba. Nagikinahanglan namo nga muhatag kamig panahon, Google, aron sa paghatag og panahon sa mga pagsimba. Busa Ginoo, dalaygon ka Ginoo sa amo ang imuhang gipamuhat, dalaygon ka Ginoo sa imong gipamuhat nganhi kanamo, o salamat kaayo Ginoo sa imuhang dakong gugma o sa imong mga pulong kanamo ning katagon. Kining tanan, Lord, amo kining ginatugyan kanimo lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Ginoo, magapanalangin sa matag usa. Thank you sa tanan sa inyong panahon, nga inyong gihatag, inyong alagad Pastor June Gurgunyo, magayon sa inyo much prayer, much power, much praise. See you next time. God bless. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey.